umaga po sa inyong lahat. Malapit na po ang Pasko. Merry Christmas. Merry Christmas po. Ninong, buti na lang wala pa ako inaanak. Ayan, malapit na po ang Pasko at magsasama-sama na naman ng mga pamilya para magbigayan ng regalo, para kumain at para magsaya. Pero habang tumatagal po, ito po ang napapansin ko. Hindi na nagiging sentro ang Panginoong Jesus ng Pasko. Minsan mas concerned pa tayo kung ano ang susuotin sa Christmas party. Parang napangiti si Kevin din parang naghahanap na siya ng susuotin sa Christmas party. Minsan mas concerned pa tayo kung ano ang ihahanda natin sa Pasko at kung ano ang matatanggap natin na regalo. Mapapasaya kaya ako nitong regalong ito? Minsan ganun yung concern natin eh. Pero ang pinakarason kung bakit may Pasko ay ito po. Tama po ang sinabi ni Oswald Chambers. Sabi niya dun sa libro niyang Bringing Sons unto Glory, Studies in the Life of Our Lord. Ang sabi niya dyan, may isang purpose ang Panginoong Jesus bakit siya dumating. At ang sabi niya dyan, to make a way back to God, that man might stand before Him as He was created to do, the friend and lover of God Himself. Gusto niyang ibalik yung design ng tao. Gusto niyang ibalik yung karanasan ng tao na maranasan yung fulfillment. At bakit yun hindi nararanasan ng tao? Dahil sa kasalanan. Pero ito ang pinakarason bakit may Pasko. Ano ang rason ng Panginoon para mailapit niya tayo ulit sa kanyang sarili? Kaya nga, ito po ang question ngayon. Next slide. Sa pag-alaala po natin sa kapanganakan ng Panginoong Hesus, ang kagustuhan niya po ba ang hangarin natin, nating masunod, o ang kagustuhan natin? Yan po ang titingnan natin sa umagang ito. At kakagaya po ng pinakasentrong mensahe ng Pasko, sa umagang ito, titingnan po natin kung bakit gusto po tayong i-guide ng Diyos sa sarili niya ulit. At ito po ang title ng our theme natin sa December po. Journey to the Manger, Contrast and Revelation in the Nativity Story. So bago na po ito. So wala na tayo sa death, ngayon about na sa Pasko. So magkakaroon po ng contrast, ibig sabihin may mga characters tayong titingnan yung difference nila at titingnan din yung mga revelations na pinapakita ng mga signs kagaya po ng titingnan natin ngayon. At ang title po natin sa umagang ito ay ito po. Guiding Lights, Star and Scripture. Actually, ang title po talaga nito ay Guiding Lights, Star versus Scripture. Pero hindi ko po siya gagawing contrast, kundi ipapakita ko po sa inyo na nagko-complement itong dalawang ito para i-guide ang tao papunta sa Panginoong Jesus. At pinaka-main point po na gusto ko pong matandaan nyo sa umagang ito ay ito. Gusto ng Diyos na makilala natin siya. Yan lang. Gusto ng Diyos na makilala natin siya at ipapakita ko po sa inyo kung bakit. Bakit gusto ng Diyos na makilala natin siya? Titingnan po natin yan. At bago po natin yun tingnan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew 2, verse 1 to 12. Sige po, Matthew 2, verse 1 to 12. Samahan niyo po ako sa pagbukas. Kung nakita niyo na po, ay akin ang babasahin. Verse 1, pinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Nabalitaan
ito ni Herodes. Nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. At tinanong sila kung saan isisilang ang Kristo. Sumagot sila, sa Bethlehem na sakop ng Huda, dahil ganito ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, hindi ka huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mga mamayan kong Israel. Verse 7, nang marinig ito ni Herodes, palihim niyang ipinatawag ang mga taong galing sa silangan at inalam kung kailan talaga nila unang nakita ang bituin. Pagkatapos pinapunta niya sila sa Bethlehem. Ibinili niya sa kanila, lumakad na kayo at hanaping mabuti ang sanggol. At kapag nakita nyo, balitaan nyo ako kaagad upang makapunta rin ako at makasamba sa kanya. Verse 9, pagkatapos nilang marinig ang bilin ng hari, umalis na sila. Habang sila ay naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa nakinaroroonan ng sanggol. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol, inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip na wag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ngayong pong linggong ito, titingnan po natin ang patungkol sa star and scripture. So hindi muna po tayo magpo-focus masyado sa kung sino ang medyo matatouch po natin pero hindi po ganon kalalim. So mag-focus po tayo sa star and scripture. Next Sunday po, dyan tatalakayin ng next speaker po natin ang about sa mga magi and the Pharisees or teachers of the law. Ngayon po, ano bang significance nitong scripture and star sa passage natin? Ano bang halaga nila? Tingnan po natin. Ayan. Yung unang bullet po dyan, the star and the scriptures are both signs of God's revelation and guidance in Matthew 2 verse 1 to 12. Nakita natin na itong dalawang ito ang naging gabay para ma-meet siya nung Magi. Actually, at para din ma-inform yung mga Jewish leaders. At dito natin makikita po kung paano nagko-communicate ang Diyos sa iba't ibang tao in a different ways. So kung titingnan nyo po sa mga wise men, paano niya ito inabot sa pamamagitan ng bituin. Ito pong mga wise men na ito ay kilala din na mga hentil galing sa silangan. At ito po ay hindi sila masyadong ganun ka-familiar sa Jewish scripture. Bagamat meron silang alam regarding doon, pero sa kabila ng ganun yung background nila, meron silang expertise pagdating sa astronomy and astrology. At ngayon, pagdating naman dun sa scriptures, ito ay naging sign naman para sa mga Jewish leaders. Pero ito po yung gusto kong makita nyo dun sa last bullet. The star and the scriptures are not enough by themselves. Ano pong ibig sabihin ko doon? Yung wise men po, kailangan po nila ng scriptures. Kailangan po nila ng scripture to confirm kung saan ang location nung ipapanganak na hari. Kaya nga nagtanong sila hindi nila alam. Ngayon, yung mga Jewish leaders naman, kailangan nila yung star para i-prompt sila na hanapin yung king. Pero kapag titingnan po natin, hindi nila hinanap or puntahan man lang yung hari. So kung titingnan nyo po, itong dalawang ito ang dalawang ginamit ng Diyos para makilala siya, makapunta sa Kanya,
itong mga taong ito. Ngayon po, ito po yung pinakagusto kong malaman nyo. Yung tatlong rason bakit gusto ng Diyos na makilala natin siya. Ito po yung tatlong rason. Tatlong rason bakit gusto ng Diyos na makilala natin siya. Una, so that we will have the desire to seek Him more. At papakita ko po yan mamaya dun sa passage natin kung paano yan ipinakita po dun. Yung pangalawa, so that we can worship Him. At yung pangatlo, so that we can follow Him. So titingnan natin dun sa passage natin bakit gusto ng Diyos na makilala natin siya. So tingnan po natin yung umpisa. Next slide. Yan. God wants us to know Him so that we will have the desire to seek Him more. So ngayon po, doon sa Matthew chapter 2 verse 1 and 2, makikita nyo po dyan na meron na silang idea patungkol doon sa hari, kung anong hari ito. Sabi nila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Meron na silang knowledge about doon sa hari, pero hindi nila alam kung saan. So kung titingnan nyo, yung pagkakakilala nila, ang nagbibigay sa kanila ng desire para hanapin yung hari. Mamaya titingnan po natin kung anong klaseng hari yung pagkakakilala nila sa Panginoong Hesus. At kung titingnan nyo po dyan, nagtanong sila. At alam natin kapag nagtatanong tayo, curious tayo sa isang bagay. Gusto pa nating malaman yung information about doon. At possible po na paano kaya nalaman itong mga magi nito ang patungkol sa Panginoong Hesus? Possible po na nalaman nila itong mga Jewish prophecy ito doon sa mga Hudyong nanatili sa captivity sa Babylonia. So possible pong doon nila nalaman to. At possible dahil mga Persian po itong mga magi na ito dahil ito po ang parang naging timeline yan. Bale, sa sobrang tigas ng puso ng mga Israelita, pinalo sila ng Diyos, dinisiplinan ng Diyos sila sa pamamagitan ni Nebuchadnezzar. Kaya ngayon, nakaranas sila ng 70 years captivity sa Babylonia. Ngayon, naranasan nila yon, after 70 years, ang Persian Empire naman ang pumalit sa Babylonia. So ngayon, may access sila sa mga books din na nandun sa Babylonia at possible may access sila sa mga sulat din ni Daniel. At ngayon po, possible nalaman nila yung about sa Numbers, dun sa libro ng Numbers, chapter 24 verse 17, na may isang bituin na niningning. A star will rise from Jacob, a scepter will emerge from Israel. May lalaking hari doon sa Israel na kung saan maghahari siya at karapat dapat siyang i-honor ng lahat ng nation. Ngayon po, kapag po naglalakbay tayo, titingnan natin kung bakit gayon na lamang yung kanilang paglalakbay. Pag naglalakbay po kasi tayo, hindi po laging komportable yan, yung nararanasan natin. Minsan, kagaya na lang sa jeep, minsan nakaupo ka ng maayos, minsan naman dulo lang ng puwet yung nakaupo at pahulog ka na. At alam nyo po ba, itong mga magi na ito, sa kanilang paglalakbay, kung titingnan natin sa Google Maps, 1,150 kilometers ang layo ng nilakbay nila. At kung ikukumpara po natin yun, doon sa naging lakbayin ni Ezra, kasi si Ezra din po ay lumakbay from Babylon to Jerusalem. At yung ginugol po na araw nun ay 4 months. 4 months. So ibig sabihin, 4 months na kung titingnan natin 4 months na naglakbay itong mga magi. At sa kabila ng 4 months na yun, meron pa silang mga trouble na possible na maranasan. At yung 4 na yun, una, yung paghanap ng mga suitable route. Siyempre titingnan nila kung saan tayo dadaan, kung dadaan ba natin, baka may kalaban, yung kalaban nating bansa. So tinitingnan din nila yon. Ano pa po? Yung mode of transportation. Yung transportation po nila doon hindi pa white dot. Hindi po yung mga minibus natin na may aircon. Noon po, possible po naka-camel sila or kaya naka-horse. At kahit ano po dun sa dalawang sakyan nyo, kapag tumagal yan ng 4 months,
Ang hirap po, hindi maganda sa pakiramdam. Ano pa? Yung pag-secure ng food, ng water at shelter. Sa 4 months na yun, ang hirap po. Yung pagprotekta nila sa sarili nila from harm and illness. Pati yung pag-maintain nila ng faith and motivation. Kaya nga, habang pinagbubulay-bulayan ko po ito, bakit ganun na lamang yung pagpapagal ng mga magi? Sino ba itong pupuntahan nilang hari? So possible po ito ang kanilang nalaman. Kagaya nung sa Numbers 24 verse 17, sinabi doon na ang hari na ipapanganak ay may kakayahan na mag-destroy, mag-crash. Ano pa po? Jeremiah chapter 23 verse 5 to 6, yung hari na yon ay matuwid at makatarungan. At kapag nag-rule siya with wisdom, he will save and protect his people. Poproteksyonan niya at ililigtas niya yung mga tauhan niya. So itong haring pupuntahan nila, kaya itong kilala nilang hari na pupuntahan nila ay hindi lamang basta-basta kundi nakaka-amaze itong haring ito, yung character niya. Tapos pag pumunta pa tayo sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, sabi doon itong haring ito ay tatawaging Wonderful Counselor, Mighty God. So ibig sabihin, hindi lamang siya Mighty Counselor, hindi lamang siya magaling magbigay ng payo, siya rin ay Diyos, eternal. Itong haring ito, Prince of Peace. At sabi din sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, yung government niya at yung kapayapaang ibinibigay ay hindi hihinto dahil eternal itong haring ito. At kaya nga, itong mga magi na ito, nung na-confirm nila yung sign ng star through scriptures sa verse 5 and 6, ano po ang kanilang naramdaman? Ang sabi dito po, lubos ang kanilang kagalakan. Makikita ko na yung haring binabasa ko pa lang. Yung habang inaaral ko, kinikilala ko, mas gusto ko siyang kilalanin, mas gusto ko siyang puntahan. Possible po ganun yung nararamdaman ng mga magi. At dito po natin makikita na ang Diyos ay gumagamit ng creation niya at ng kanyang salita para magkaroon tayo ng desire na hanapin siya. Kaya nga po, kung meron pong isang tao na gustong pumunta ng langit dahil lamang gusto niya ng comfort, mali po yun. Mali ang kanyang motivation. Dahil ang pinaka-motivation po natin, kaya tayo pupunta ng langit, ay dahil dun sa hari na nandun sa langit. At yun ang Panginoong Hesus. Yun po ang Panginoong Hesus. At ngayon po, as application po dito, ibinigay na ng Diyos ang lahat, ang kanyang salita na hawakan po natin, na nakatranslate na po yan ayon sa naintindihan po natin. At andyan din po ang kalikasan. Nakikita natin ang kanyang kadakilaan para ipander ang kanyang katangian. Kaya nga po, kung binigay niya na ang lahat ng yan, seek Him every day. Seek Him every day. Wala nang rason para, ay wala kasi akong oras eh. Huwag po sana nating maging dahilan yun dahil may oras po tayo. It's about priority. May oras nga po kayong gawin yung ibang bagay eh. At sana piliin po natin, kagaya ng pagpili ng mga magi, na hanapin ang Diyos. So yan po yung una natin. God wants us to know Him so that we will have the desire to seek Him more. At nakita natin po yan dun sa mga magi. Ngayon, yung pangalawa po, God wants us to know Him so that we can worship Him. Ano po ang dahilan? Bakit sila pumunta, yung mga magi? Sabi nila doon, saan ba pinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. At naparito kami, anong susunod po doon? Naparito ba kami para kamustahin siya? Para picturean siya? O kaya para makita lang siya? Hindi. Pumunta sila doon. Naparito kami upang sambahin siya. Ginamit ng Diyos yung star and scripture para makasamba sa kanya itong mga magi na to. Sa ancient Near East po kasi, ito po ang kagandahan.
Kasi itong mga Persian nito ay parte pa rin ng ancient Near East culture. At sa ancient Near East culture po, ang bituin ay sinasamba. Sinasamba po ng mga pagano ang bituin. Actually, even yung mga Israelita ay pumasok sa pagsamba sa mga bituin. Kapag pumunta po kayo sa Amos chapter 5 verse 26, sinasamba nila yung star god doon na ang pangalan ay Kaiwan. Inaddress po ng Panginoon mismo yung Israel na, ito po, basahin po natin. Samahan niyo po ako sa Amos chapter 5 verse 26. Ang sabi po dyan, simulan po natin hanggang verse 25. Mga mamamayan ng Israel, noong nasa ilang ang inyong mga ninuno sa loob ng 40 years, naghandog ba sila sa akin? Hindi. At ngayon ay buhat-buhat nyo si Sakut, ang Diyos-Diyosang itinuturing nyong hari, at si Kaiwan, ang Diyos-Diyosan nyong bituin. Ayan, so titingnan nyo po, yung mga Israelita din ay nag-indulge na sa pagsamba sa mga bituin. At pag binuksan nyo pa po yung 2 Kings chapter 21 verse 3 to 5, makikita nyo po doon na sila ay sumasamba sa mga powers of the heavens, sa mga, ang tawag dito, celestial bodies sa langit. Sinasamba nila yung moon, yung sun, yung stars, at iba pang mga planeta. Pero dito po sa passage natin, sino po ang sinamba ng mga Magi? Hindi po yung bituin, hindi po si Herodes. Ang sinamba po ng mga Magi ay ang tunay na Diyos. Tayo po ay ginawa para sumamba. Hindi po tayo ginawa para sa ating sarili. Ginawa po tayo para sa Panginoon, kagaya na makikita natin sa Romans 11 verse 36. Ang sabi doon, all things are created by Him and for Him. So lahat po, tayo po, create tayo ng Diyos para sa sarili niya. Tayo ay ginawa to worship Him. Kaya nga, kahit yung mga unbelievers, alam niyo yun, may vague sa kanila eh. Gusto nilang sumamba, kaso mali ang sinasamba nila. Yung iba, mga rebulto, mga gawa sa kahoy, o kaya sa ginto, na hindi naman buhay. Kaya nga, tayo mga Kristiyano, habang binabasa natin yung salita ng Diyos, lumalambot yung ating puso, mas nakikita natin kung gaano siya karapat dapat na purihin. Sigurado, kaya ganun na lang yung response ng mga Magi na gusto nilang purihin ang Panginoong Hesus ay dahil sa salita ng Diyos. Possible yung mga sulat na nabasa nila ay yung mga sulat ni Daniel at yung iba pang, kasi may mga Hudyo po na hindi umuwi sa Jerusalem. Hindi lahat, umuwi lahat yon. May mga nanirahan, nagstay sa Babylon. So possible nalaman nitong mga Magi nito yung about sa Panginoon doon sa mga Hudyong yon. At ang Panginoon po gusto niyang maranasan natin yung at ma-exercise yung ating purpose. Habang binabasa ko nga po minsan kapag ako po ay tumitingin dyan sa kalangitan, hindi ko po maiwasan talaga na ma-amaze at hindi purihin ng Diyos. Nare-remind ako lagi na napakalaki ng Diyos. Minsan kasi dumarating sa atin na nagda-doubt po tayo na para bang wala tayong magawa sa sitwasyon. Natural po yan kasi nakikita natin yung sarili nating, yung pagiging lack of control natin sa sitwasyon. Pero kapag tayo ay tumitingin sa creation, nililid tayo nung creation na yon at pinopoint out niya tayo dun sa Creator. Pinapakita niya na napakalaki ng Diyos natin at walang hanggan ang kapangyarihan niya. Tapos kahit po sa Bible reading ko, minsan naiiyak po ako minsan dahil sa kabutihan ng Diyos na nababasa ko. Ang tanging nakikita ko nga po na response sa mga yon ay pagpuri sa Kanya. Yan po ang nakikita ko. At sana po, binigyan po tayo ng ang dami pong rason na binibigay po sa atin ng Diyos para purihin po natin siya sa mga pangyayari sa ating buhay, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga nilikha. Ginagamit niya po yan para i-prompt niya po tayo na purihin po natin siya.
At sana po, sa bawat araw, hindi lamang tuwing Sunday, purihin po natin ang Diyos. Mag-set aside po tayo ng time kagaya ng ginawa ng mga Magi. At ito po yung lagi natin tatandaan, ang Diyos ay nagbigay na ng rason, nagbigay na siya ng mga bagay para tayo ay makalapit sa Kanya. Kagaya ng ibinigay niya yung star, tsaka yung scripture dun sa mga Magi para makapagpuri sila sa Diyos. Last po na puntos. God wants us to know Him so that we can follow Him. Gusto ng Diyos na makilala natin siya para magresulta to sa pagsunod natin sa Kanya. Saan natin makikita yung pagsunod ng Magi sa Panginoon? Makikita po natin yan dun sa pag-warn po ng Diyos dun sa mga Magi. Winarn niya sila at ano pong nangyari? Sumuway po ba sila? Bumalik sila kay Herodes? Hindi. Ano pong ginawa po nila? Sinunod nila yung salita ng Diyos. Yun ang naging gabay nila. Hindi na sila bumalik kay Herodes, bagkus nag-iba sila ng daan. Kaya nga po, bakit dinedemand ng Diyos na mag-respond tayo dun sa pagkakakilala natin sa Kanya? Bakit dinedemand niya tayo mag-respond? Dahil una sa lahat, nag-offer siya. In-offer niya yung sarili niya, ni-reveal niya yung sarili niya. Okay, ako ang Diyos mo. Gusto mo bang makipagkaibigan sa akin o hindi? Ni-reveal niya ang sarili niya saan? Sa creation, sa Romans chapter 1 verse 19 to 20, makikita po natin doon na ang kanyang eternal power at yung divine nature niya ipinapakita niya sa langit. Kaya nga dun sa Romans chapter 1 verse 20, ang sabi ni Pablo, wala tayong may excuse na walang Diyos. Dahil kapag may nakita tayong langit or meron tayong mga nakitang creatures, magpo-point out yun na merong creator. Para bang kung may nakita kang watch, may watchmaker. Hindi magkakaroon ng isang bagay dito sa mundo kung walang dahilan. So laging may cause and effect. Kaya nga, nagdedemand ng response ang Panginoon, ang Diyos. Ano pa po? Nagdedemand siya ng response sa atin dahil nag-offer siya mismo ng gift. Gusto kitang bigyan ng gift, ang anak ko. At nakita natin dito sa passage na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa John 3:16, sabi doon, for God so loved the world. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. At ngayon, ito ang kanyang hinihinging response na kung sino man yung sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dinedemand po ng Diyos ang response ng tao mula sa pagkakakilala natin sa Kanya dahil lahat po tayo ay tinatawag niya lahat ng tao ay tinatawag niyang mag-repent at sumampalataya. Kung pupunta po tayo sa Acts 17, verse 30, ang sabi po dyan, noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang mga kasalanan. Ngunit ngayon, ito na po ang hamon ng Diyos, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masasamang gawa. Hindi po tayo pwedeng maging indifferent o maging neutral sa harapan ng Diyos. Kailangan po nating pumili between sa mga choices. Either tatanggapin natin siya or i-accept natin siya. Sasampalataya tayo o magkakaroon tayo ng doubt sa Kanya. Mamahalin natin siya or hindi natin siya mamahalin. Susundin natin siya or susuwayin natin siya. Pero nakita po natin na yung ginawa ng mga Magi, imbes na suwayin nila yung warning ng Diyos, imbes na suwayin nila yung salita ng Diyos, ito ang ginamit nilang gabay. Ito ang naging mapa nila. Sa panahon po kasi nila wala pang Google Map. Pero noon, ang naging gabay nila ay ang salita ng Diyos. Ito po ang isang hamon. Kagaya nung sinabi ni Joshua, choose this day whom you will serve.
Hindi po tayo pwede maging indifferent, hindi po pwede tayong maging neutral. Kagaya ng Magi, hindi sila pwedeng maging pro-Herod and pro-Jesus. Kailangan nilang mamili. At ngayon, mas pinaniniwalaan nila yung salita ng Panginoon, ng Diyos, kaysa sa salita ni Herodes na bumalik kayo sa akin para makasamba din ako sa kanya. Sana po, ito po ang maging response natin. Kagaya nung sinasabi ni A.W. Tozer, ito po yung, ang ganda po ng sinabi niya. Sige pa, next slide. Sabi niya, we can know the right words yet never be changed. Information about God should lead to transformation and obedience. Yan po ang nangyari dun sa mga Magi. Pero yan, yung unang statement po ang nangyari dun sa mga Jewish leaders na nakakalungkot po. Kung titingnan niyo po yung passage, sila mismo yung nagsabi kung nasaan ang Panginoon. Pero pumunta po ba sila doon? Nagmadali ba sila? Hindi. Hindi sila nagmadali. Ang Diyos ibinigay yung lahat ng kailangan natin para makalapit tayo sa Kanya. Ang dami niya ng hint na ibinigay. Gusto kitang lumapit sa akin. Punta ka sa akin. Pero may ganyan po talaga na yes, minsan malalaman, may kakayahan tayong malaman yung isang bagay, pero hindi tayo mababago nito dahil hindi tayo nagre-respond in obedience sa Diyos. Kaya nga, lagi tatandaan nito, bakit po ibinigay ng Diyos ang kanyang salita? Bakit ipinapakita niya ang kanyang kalwalhatian through His creation? Dahil ito po ang tatlong rason. Pa-next slide. Una, so that we will have the desire to seek Him more. Pangalawa, so that we can worship Him. At pangatlo, so that we can follow Him. At lagi po nating tatandaan na ang pinaka-Diyos ay ito po. Gusto ng Diyos na makilala natin siya. Magandang umaga po sa inyong lahat.